Alam niyo ba kung bakit ako nandito ngayon? Kasi katulad niyong lahat, sinusuportahan ko, minamahal ko, at tumitindig ako para kay Rodrigo Roa Duterte! Duterte! One more time! Duterte! Duterte! Bring him home! Bring him home! ICC! Bring him home! ICC! Bring him home! That's right. Palakpakan naman, everybody. Dito, bawal mamigay. Walang kampanya-kampanya, walang kulay-kulay. Pero ako, matitiis ko ba kayo? Okay lang ba na ang aking maipamimigay ngayong hapon na ito ay ang aking sombrero? Bago ako pumunta, sige, mapapamigay kita. Bago ako pumunta dito kanina, nag-post ako sa Facebook ko. Pinost ko doon, join me dito mamaya sa Liwasang Bonifacio para sa prayer rally para kay Digong. May nag-comment doon, yung mga tao daw dito, wag na daw ako pumunta doon dahil yung mga tao daw dito ay hakot at bayaran. Totoo ba ito? Totoo ba ito? Hindi bayaran! Hindi bayaran! Totoo kami! That's right. Talaga naman ramdam na ramdam ko. Kanina naman, may vlogger na nagpunta doon. Nung nagpunta ako kanina doon meron kumausap sa akin vlogger. DJ Koki, anong ginagawa mo dito? Di ba? Bakit ka pumunta dito? Sino ang ikakandidato mo? Tinanong yan. Legit yon. Sabi ko, ngayong mga oras na ito, ang ikakampanya ko, ang isisigaw ko, ay ang puso ko. Kayo rin ba ganon? Alam ko, galit na ang mga puso ninyo sa mga nangyayari. Itaas ninyo ang inyong mga kamay! Itaas ang mga kamay! Ibalik natin sa Duterte! Ibalik ng Pinasig! Ibalik ng Pinasig! Mahal ng Pinoy Sig! Ibalik sa Pinasig! Mahal ng Pilipino Sig! Mahal ng Luzon! Mahal ng Visayas! Mahal ng Mindanao Sig! One more time! Ibalik nyo sa Pinasig! Mahal ng Pilipino Sig! Mahal ng Luzon! Mahal ng Visayas! Mahal ng Mindanao Sig! Maraming salamat po! Ako po pala uli, si DJ Koki, lumalaban kasama ninyong lahat! A collaboration ng mananayo ng Pilipinas, VSD Dancers with Mariposa! Pilipinas, muling magsama-sama. Pilipinas, ang tunay na iwagay-way natin ang ating matapat sa atin. Laban niya ay
Pilipinas ay nagkakaisa para sa ating mahal na PRRD Duterte! 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 Maraming salamat po! Mariposa po! Kasama ng aking mga mananayo ng Pinas po, ang Pilipino! Duterte pa rin! Maraming salamat po! Collaboration ng mananayo ng Pilipinas, VSC Dancers with Mariposa! Palakpakan naman ang may kasamang sigawan! Sa ating mga minamahal na Bisaya, maayong gabi kaninyong tanan! At sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum. Alam po ninyo, wala na ako masasabi rito. Nasabi na nung mga nagsalita. Si Attorney Vic nagsalita na, Attorney Jimmy nagsalita, at siyempre si Senator Bato nagsalita na. Pero ako'y naka-jacket ngayon. Ang jacket ko ay parang pulis. Sa ating mga kapulisan, kasi membro po ako ng adopted class ako ng Philippine National Police Academy Class of 1988. At marami sa kanila ang nagsasabi, hindi lahat ng mga pulis at napakamaraming mga pulis ang sumusuporta kay Tatay Digong. Yan, kaya ako nag-uniforme ngayon para alam nila na maraming matitinong mga pulis. Kasi galit na ang taong bayan sa mga pulis. Wag naman po sana. Nakita natin, yung sinabi at napahinggan natin si Senator Bato kanina, pulis din yan si Senator Bato. Pulis din si Senator Bongo, kasi kami mga adopted classmate ng Philippine National Police. Mga babae, napakinggan nyo na siguro yung aking mga vlog sa Facebook at saka sa TikTok. Pang-apat na gabi na ngayon na halos hindi tayo nakakapagpahinga, hindi tayo halos natutulog. At yung nangyari nung March 11 na hindi namin malimutan ni Attorney Torion, talagang masamang-masama na yung loob namin noon. Alas 2 pa lang ng hapon, gusto na nilang ikarga si Tatay Digong sa eroplano. Sabi nila, hindi raw sila magkipagtulungan sa ICC. May sulat pa ang Malacanang kay BP Sara ng December 2023 at nakalagay doon na sabi nila na hindi nila papayagan yung ICC na mag-imbestiga o kaya'y huliin si Tatay Digong o sino mang Pilipino na dinimanda nila noong 2017 dahil daw 2019 hindi na nga tayo membro ng ICC. Lahat tayo naniwala sa ganun. Official po yan na kanilang inilagay sa sulat. Pero pagkatapos nun, nabanggit na ni Senator Bato na dahil daw sa pagiging membro tayo ng International Police, kaya daw sila nakipagtulungan doon sa Interpol. Sabi ni Attorney Panelo, sabi niya, bulahin mo ang lelang mo. Sabi ko, huwag nyo na kaming bulahin. Dahil maliwanag na alam nyo na yung Interpol, ahensya lamang po yan ng ICC. Ang ICC ang principal. Kung nakipagtulungan ka doon sa ahente, nakipagtulungan ka na rin sa principal. Because the act of the agent is also the act of the principal. Basic po yan sa aming mga abogado. The agent always follow the principal. Ito ngayon ang sitwasyon natin para sa inyong kaalaman. Masyadong maingay yung mga taga-suporta ng kabila kahit na 20% na lamang sila sa sambayanan. Pero maingay sila dahil hawak nila ang media. Hawak nila ang kapangyarihan. Kung inyong
mapapakinggan yung kanilang mga sinasabi sa mainstream media, ang sinisisi nila ay dahil daw 30,000 na Pilipino ang pinatay ng EJK ni Tatay Digong. Saan yung 30,000 na yan? Sinulat lamang yan ng Rappler at saka Inquirer at inulit-ulit nila. Marami rin sa mga ating mga kababayan ang naniwala nga meron ng 30,000. Pero kung titignan mo yung warrant of arrest na ginamit nila sa pag-aresto kay Tatay Digong, ilan yung pinatay daw? 19 daw sa Davao, 24 sa buong Pilipinas. At binabanggit doon sa warrant of arrest na hindi lamang mga namatay dahil sa illegal na droga, pati mga magnanakaw nakalagay doon. Alleged persons who have been using drugs and thieves. Crimes against humanity ba yun? Maliwanag na maling-mali. Pinagtatawanan tayo ngayon ng buong mundo. Pati Amerika, pinagtatawanan na tayo ngayon. Hindi nila nire-recognize yung ICC. Pinagtatawanan tayo ng Russia. Hindi nila nire-recognize ang ICC. Ng Indonesia, ng Pakistan, ng China, ng Israel. 60 nations all over the world don't recognize the International Criminal Court. But here in the Philippines, despite the fact that we are not members of the ICC, we have surrendered a Filipino, the greatest president ever, Tatay Digong, in the hands of the foreigners. Yan ang nakakasakit sa akin, mga kababayan. 3 gabi po akong halos walang tulog. Tinitingnan ko ako anong nangyari. Sinasagot ko lahat yung mga nagkukomento sa akin. Pero kaninang umaga, sabi ko, mamamatay na ako rito kung hindi ko ilalabas yung sama ng loob ko. Kaya po ako'y naiyak kaninang umaga. Umiyak po ako kahit nasabihin pa ni Mayor Basti with all due respect at ni Atty. Vic Rodriguez na hindi ito panahon na tumulo ang luha natin. Si Tatay Digong nga, iyakin din na katulad natin. Kung ang ipinaglalaban natin ay ang karapatan ng bayan at karapatan ng bawat mamamayang Pilipino, hindi po ako nahihiya na lumuha